Praise the Lord! Magandang pinagpalang hapon po sa lahat ng nanonood sa inyong mga tahanan, nasan man kayo, sa trabaho man kayo. We are the Rhythms of Grace Band at let it flow. Hayaan natin mag-flow ang biyaya, ang grasya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise God! At kami po ay nandito para sumamba sa Panginoon at mangyari pong samahan nyo kami sa araw na ito dahil kami nagagalak na kayo po ay nariyan sa inyong mga kinaroroonan. May God bless you sa pamamagitan po ng mga awiting ng makalangit ng Panginoon na aming inaawit. At ngayong gabi, ngayong hapon po, ngayon sa lugar na ito, sa Pilipinas, may God bless you sa pamamagitan ng aming mga awitin na ito. Kaya halina mga kapatid, at tayo po ay sama-samang umawit sa ating nag-iisang Diyos. Glory to God! Glory to Christ Jesus, sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong nililis. Kailangan ko'y iyong batin, tunay na ika'y mahal, Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong nililis. Kahirapan ko'y iyong batin, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri sa Diyos, ating ibarinig, magpuring malugod. Itaas ang tinig na siya'y baburihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, inukoy lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong nililis. Kahirapan ko'y iyong batin, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri sa Diyos, ating iparinig, magpuring malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, inukoy lamang sa ngalan ng Panginoon. Ating ibarinig, magpuring malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, inukoy lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. Once again, this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He is the lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He's the lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. Oh, This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. I will rejoice. I will rejoice, I will rejoice and celebrate. And I will rejoice. I will rejoice, I will rejoice. and celebrate. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kagandang loob. Salamat, O Diyos, dahil kayo ay tapat at mapagmahal. Hindi kayo nagbabago, Panginoon, sa aming buhay. At hindi natatapos ang inyong pag-aaruga, ang inyong pagmamahal sa amin. And we are going to sing how good you are in our life, O Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
flows like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. So, we worship you, Jesus, for who you are, for the things that you have done in our lives, Lord. You are ever faithful. That's why we're singing songs to you and we are worshiping you, Lord. Let us continue to worship Him for who He is and for the things that He has done. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your blood. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sights. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I'd hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, that's washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness to glory
tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, Brought me from the darkness into glorious light. there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the blood of truth. The blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the body of truth. The blood, the blood. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me From the darkness into glorious light. Yes, Lord. You have brought us from darkness, Lord, into your glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blood that was shed on the cross, O Lord. Salamat. Dahil napakabuti nyo. Kayo'y tapat at hindi nagbabago sa amin. At kayo kailanman ay hindi nagsasawa, Panginoon. You are worthy of all our praises. You are glorified, O Lord. You are magnified in our lives, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Once again, let us thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, let's sing once again. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me From the darkness into glorious light. Lord, thank you so much. Wala na kami ibang masasabi pa.
Salamat po dahil kayo ang Diyos na nagparamdam, nagparana sa amin ng dakilang pag-ibig. Salamat po dahil wala kayong kapantay sa aming buhay. At salamat po dahil kayo'y aming patuloy na itinataas. Salamat sa kakayahan namin na inyong ibinigay na kayo'y maparangalan, maawitan, matugtugan, mapag-alayan ng panahon. Dahil hindi mapapantayan ang inyong ibinigay sa amin, ang inyong bugtong na anak. Salamat po. At kaming minsan pa, ibinabalik namin ng papuri pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon ngayon magpakilanman. Amen and amen. Praise the Lord! Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa Facebook Live. Iya Joven po at ito po ang Rhythms of Grace online worship service. At kami po sumasa inyo ngayong oras na ito at kasama ninyo, kapiling ninyo. Mas maaga po kami ngayon dahil meron po kaming appointment sa later. At praise God! Praise the Lord dahil tayo po ay nabigyan pa ng pagkakataon na makapag-online. At mapapansin ninyo mga kapatid, yung aking mga nakasama, ang aking ama, ang aking father-in-law si Papa Nathaniel Hison, Papa Tani sa keyboards, si Ate Wendy na kasama namin kumanta, si Hipri o si Ate Faith ang nag-drums po. Pares po kami, kumakanta po kaming lahat. At ang aking bayaw po ay nandoon sa computer kanina, sa lyrics at aming direktor kanina. Salamat sa Diyos dahil kami po ay sumasa inyo at ito po ay programa ng Panginoon. Dahil ang Rhythms of Grace, ibig sabihin po nito ang mula po sa Matthew 11:28-30 na ang Panginoong Hesus ay nangusap at siya ay nagsalita at siya ay nag-o-offer ng kapahingahan. And let the unforced rhythms of grace flow into your lives. Minabati natin yung mga nanonood, si Laser, Libria, thank you for watching, kumpare. Thank you. At sa mga nagre-react at nag-share, God bless you. Salamat po sa inyong lahat. Pinagpala kayo ng Panginoon. And salamat po sa mga taga Christ Life Church kanina na nakapiling namin. Ang nag-message si Kuya Yanyan. Praise God sa buhay ng mga youth. At binabati natin dyan si Kuya Martin kanina at si Ate Jean. And syempre ang mga pastor natin, Pastor Noel, Pastora Michelle, na nasa Canada kasama si Nikki at si Eli. Praise God sa mga buhay ninyo. Salamat po sa inyong mga mensahe sa amin, mga paalala at salamat din po dahil kayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Praise God. At si Bishop Willie Lanes, Ate Pastora Ann na nasa Mansalay, Mindoro kanina. Praise the Lord sa mga buhay ninyo. Kasama din niya si Ate Lay at si Kuya Paul. Praise God. Yung mga TLGCW pastors, praise God for your lives. Salamat sa commitment ninyo. Dahil happy anniversary sa Mindoro at yung mga outreaches dyan. God bless you. At alam ko minamahal kayo ng Panginoon. And saan man kayo naroon, you are blessed by the Lord. At yung mga regular nating nanonood, sila Luigi, Joe Villa, sino pa yung mga nanonood na hindi ko pa nabanggit, sorry. Mag-comment kayo dyan so that we would see na nandyan pala kayo. And praise the Lord.
dahil ang Diyos ay nagpapala. Bine-bless tayo ni Lord araw-araw. At ngayong hapon, mga kapatid, ang Rhythms of Grace ay may mensahe po sa atin. We have a message for you that hoping that you are okay today. Sana'y pinagpala kayo ng lubos ng Panginoon. Saan man kayo naroroon. And if you have special intentions na prayers like healing, mamaya magpe-pray tayo that let us join our hearts in prayer later. Dahil ang Diyos natin ay tapat at hindi siya madamot. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, gaano ba kahalaga ang prayer? Ang prayer ay napakahalaga kasi ang prayer ay ibinigay ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng pagtugon sa kanyang pagmamahal sa atin. Parang sa isang malaking handaan, sa isang malaking piging na ikaw ay inimbitahan sa isang kasalan, halimbawa, wag lang kayo magsaboy ng asin sa kasalan. Baka magbago ang isip. Biro lang. So, yung isang piging, isang kasalan, inimbitahan ka, ano ba yung response mo doon sa nag-invite sa'yo? Dadalo ka ba? Or baka may schedule ka for any appointment na nakaset na beforehand or before ka imbitahin? It's really up to you how you're going to respond doon sa isang pag-invite sa'yo. And God is waiting for us to respond. Lagi kang inihintay ng Panginoon na mag-respond sa Kanya. And how are you going to do that? Madali lang. If you're going to talk to Him through prayer. At hindi naman kailangan mahabang prayer. Kasi again, like what we mentioned last week, ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Tinitingnan niya ang laman ng puso natin. At walang naililihim sa Diyos. Sabi yan sa banal na kasulatan. Walang nalilingid sa Diyos. Bilang ng hibla ng buhok natin, alam niya. Kahit mga luha natin, patak ng luha niya, natin ay nabibilang niya. Alam na alam ng Diyos. At walang naililihim sa Kanya. Kaya ngayong hapon, ang ating topic is why not or why pray? And why not? Praise God. Kaya mga kapatid, pag nilayan natin ang mga aral na ito. Ito, nakikita nyo, telepono. So yung telepono, halimbawa may tumawag sa'yo, no? Yung example natin kanina ay isang piging. Pero ngayon ang example natin ay yung telepono. So ang isang telepono, kapag nagre-ring, nasa sayo yan kung sasagutin mo o hindi. Diba? At yung pagtugon mo dyan, pagsagot mo dyan, ay nasa sayo kung anong sasabihin mo. O pwede mo rin i-hang up. Pwede mong, anong gusto mong gawin. Huwag mo lang kausapin, basta tumatakbo, nakamute ka lang. Diba? So nakadepende sa yan kung magsasalita ka o hindi. Ang Diyos ay laging tumatawag sa atin, nasa sa atin kung paano tayo magre-respond. Kaya ang topic natin ngayon is, why pray? And why not? Ayun. Ayun, nandun pala. Pala na-review yung presentation. Actually, bago tayo magsimula, glory to God. Bago tayo magsimula, may two types of communication. I-forward mo ako. Yan, thank you. There are two types of communication. Verbal communication, which is oral and written. And then yung non-verbal, yung body language. Nababasa mo yung tao, facial expressions, posture, yung tone of voice, kung paano siya sinasabi. For example, kumusta ka? Iba yon sa kumusta ka? Diba? Magkaiba yon. And yung visuals, like signs, symbols, and images. So, ang pamagat po ng topic natin, again for the third time, why pray and why not? Praise God. At hiniling ko sa Panginoon na i-bless tayo ni Lord sa pamagitan ng mensahe ngayong hapon.
So we will be delighted today because praying is our communication with God. Praying can offer strength and peace. Praying can lead you to guidance and wisdom. Praying can strengthen our faith, and praying can follow Jesus' example. Connection with God. Okay, so yung una, prayer allows believers to communicate with God through Jesus when we admit that we are sinners and we believe in Him as our personal Lord and Savior. So we accepted this free gift of eternal life by His grace, and we had a life-changing experience. So meron tayong life-changing experience mula nung nagkaroon tayo ng kakayahang manalangin sa Panginoon. And we discovered that God is not far, but He wants us, or He wants to be with us. Gusto niyang magkaroon tayo ng relationship, ng fellowship with Him. Dahil ayaw niyang yung pakiramdam natin sa Kanya ay malayo. Sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Sa pamamagitan ni Jesus, yan, praise God. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." John 17:3. Now, this is eternal life. Ano yung eternal life daw? Na sinasabi sa book of John. "That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Sinend daw si Jesus Christ sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama. Only true God. That you would come to know our only true God and Jesus Christ na sinend ng Ama. Galatians 3:26. "So in Christ Jesus, you are all children of God through faith." Sa pamamagitan daw ng pananampalataya, we are children of God. So madaling sabi yun, mga kapatid. In short, manalig ka at ikaw ay magiging anak ng Diyos. So number 2, seeking strength and peace. So ano ang prayer daw is we can seek strength and peace through prayer. Sa buhay ngayon, maraming mga problema at suliranin. Maraming mga challenges, maraming mga, alam niyo, mga hindi natin gusto na nagaganap. Kagaya ngayon sa lipunan, sa ating mga leaders ngayon. 'Di ba? Maraming nagtatalo-talo, maraming mga may preference, personal preference, pero dapat nating maalala that kahit maraming mga challenges, prayer offers comfort. Ang ino-offer ng prayer ay magkaroon ka ng kapahingahan, ng kaginawaan ng pakiramdam. And it encourages. Di ba? Ini-encourage ka niya na lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon. At alam natin na hindi tayo exempted. Na kahit sabihin natin na, alam niyo yun, hindi tayo naniniwala sa Diyos sa simula, hindi pa rin tayo exempted na hindi paghimalaan o hindi papayag ang Diyos na hindi natin maranasan yung kanyang kagandahang loob na ibinibigay sa atin. Glory to God. Thank you for watching, Ate Mel. Okay, Tita Nerissa, thank you for watching. God bless you. Thank you po. Share nyo po yung video para marami tayong maabot. Praise God. Maraming maabot ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid,
alalahanin natin that God is sovereign. Dakila at makapangyarihan ng Diyos. He is above all. Alam ng Diyos ang nangyayari sa lipunan. Alam ng Diyos na marami kang problema. Alam ng Diyos na, alam niyo, nagrarally na ang mga tao. Nagkakagulo na. Alam ng Diyos na maraming kinidnap, pinatay, maraming hinuhusgahan ngayon. Alam ng Diyos yan. But we must believe always that God is sovereign. Alam ng Diyos yan. At alam niya ang gagawin dyan. Kaya niyang solusyonan ang lahat ng bagay. Amen. Kaya nga, ikaw sa sarili natin, kung may problema at pagsubok, kasuliranin, sabihin natin itong versikulo, Philippians 4:13. Ano ba yung sinasabi doon? I can do all this through Him. Yan ang sabi ni Paul. I can do all this through Him who gives me strength. So ang magitan ng kalakasan na bigay ng Panginoon, tayo mismo ay magpapasalamat na Lord, kaya ko pala ito nagagawa dahil kayo ay tapat at nararanasan ko ang inyong pag-ibig araw-araw. Amen. Number 3, prayer can lead us into peace. Kapayapaan. Ano ba yung kapayapaan? Alam niyo mga kapatid, maraming tao ngayon, marami silang pera, marami silang kayamanan, pero ngunit wala silang kapayapaan. Sa book of Isaiah, sabi doon, for unto us a child is born. Diba? As a son is given. And he will be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, the Everlasting Father. Si Jesus po yan. And that is the prophecy. Jesus is our Prince of Peace. Manalig ka lang na ang Panginoong Hesus ay ang siyang kapayapaan ng iyong buhay. Na hindi ka mahihirapan, hindi ka mag-aalala, hindi ka maghahanap ng kung anong mga bagay na wala ka. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay. Alam niya na kailangan mo ng kagalingan. Alam ng Diyos na kailangan mo ng may magmamahal sa'yo. Alam niya ng Diyos na kailangan mo ng financial, di ba? Ng kagalakan. Alam niya ng Diyos, walang nalilihim sa Kanya. And if you would ask Him, Lord, grant me peace. Sabi sa John 14:27, sabi ni Jesus sa mga alagad, peace I leave with you. Ibinibigay ko sa inyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. My peace I give to you. Ibinibigay. Actually, hindi mo na kailangang hingiin eh. Ibinibigay na ng Diyos, manalig ka lang eh. Akala na ibang tao, Lord, kailangan ko ng peace, kailangan pang hilingin ang hilingin. Hindi na po. Mananalig ka lang. At yung prayer kasi, hindi mo siya magagawa kung wala kang faith in the first place. Kaya, ang nais ng Diyos, yung ating pananalig sa Kanya, yung maging foundation, yung maging urge or drive kung ba't tayo nagpa-pray. At bakit natin siya gusto makausap. Sabi ni Jesus, I do not give to you as the world gives. Bakit? Kasi hindi naman matatagpuan ng kapayapaan dito sa sanlibutan eh. Bagkus, tingnan nyo. Diba? Halimbawa, gusto ko ng isang material na bagay, tapos pag nakamit ko na, what's next? Mas lalo pa ako ng problema at nawalan ako ng kapayapaan sa buhay. Because material things are just temporal. Kahit magkamal ka ng napakalaking salapi, hindi ka rin makatulog. Bakit? Paano mo siya gagastusin? Hindi mo alam kung paano. At iisipin mo, paano to? Sino magmamanage ito pag wala na ako? Marami kang iniisip eh. But God offers peace through His Son Jesus. Kaya sabi dito, John 14:27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yun yung nais ng Panginoon. Don't be afraid, little ones. Love kayo ni Jesus. Kaya ikaw nanonood ngayon, love ka ni Jesus. Mahal na mahal ka niya. Tita Evelyn Tajaman, thank you for watching. We miss you. Dadalo sana kami dyan one of these days pag hindi na masyadong busy. Thank you po. God bless you. May and Gio, God bless you. Thank you for your lives. Amen. Next. Pangapat, prayer offers guidance. Actually, guidance, mamaya may wisdom pa yan nakasunod. So, ano yung ino-offer niya? Guidance. Pag sinabing guidance,
Hindi ito yung guidance na nag-guidance ka sa school. Actually, maganda nga yun eh. Magpunta ka sa guidance kasi yung guidance counselor sa school, meron pa bang guidance counselor, Ate Wendy, sa school nyo? O, di ba kapag pumunta ka sa guidance counselor, maganda yung actually takot sila sa guidance, di ba? Pero maganda naman sa guidance, di ba? Ha? Hindi, ako nung college ako, back in college, nagpupunta ako sa guidance eh. Wala naman akong kasalanan, pumupunta lang ako sa guidance kasi gusto ko lang makausap. Oo, gusto ko lang makausap yung counselor kasi sila, gusto rin nila yung may kinakausap. Kasi, halimbawa, wala kang pamasahe. Humingi ka sa guidance counselor. Ano bang gagawin ko? Tapos tuturuan ka naman niya eh. Kung paano ka, may business ka, may kaalaman niya, matatalino yan eh. Ngayon, yung mga guidance counselor, kung meron silang dunong na ibinigay ng Diyos, mas lalo. Mas lalo yung mga nanggagaling sa Panginoon. Yung dunong na galing sa Diyos that He is giving us each day. Kung saan ka nililid ni Lord. When you pray, di ba? Pag sinabi ng Panginoon sa Proverbs, di ba? Sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. At itutuwid ng Diyos ang iyong direksyon. Well, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan kasi yun nga yung gusto ng Panginoon sa atin. Huwag tayong maligaw at huwag tayong mahirapan. In fact, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kagaangan. Kaya nga ginaguide niya tayo. Sabi sa Psalm 25 verses 4-5, "Show me your ways, Lord," sabi ng psalmist. "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. And my hope is in you all day long." Amen. Gusto niya na magtiwala sa Panginoon, God of this is written in the Old Testament pa. Pero nandun na si Jesus. Existing na po si Jesus doon. Sabi diyan, "For you are my Savior," di ba? For God, you are my Savior. Kasi prophecy na to na may darating na Savior talaga. "And my hope is in you all day long." Alam niyo yung kapag gulong-gulo ka na, wala namang ibang dapat gawin kundi dumalangin ka sa Panginoon at hindi kailangan ng mahabang panalangin. Yung mga sauladong panalangin, hindi na kailangan nun. I remember when si Peter, di ba? Nung si Peter at kasama yung mga alagad nung sila'y nasa bangka, Nanay Lucia Ionisto, thank you for watching. God bless you. And God bless you. Patuloy kayong makinig. Si Nanay Lucia po ang nag-compose nung Salamat Jesus, yung kinanta natin nung mga nakaraan. Praise God. Kaya, alam nyo, nung naalala ko si Peter, di ba, kasama yung mga alagad, akala nila si Jesus ay multo. Tapos sabi ni Jesus, "Ako ito." Sabi ni Peter, "Kung kayo nga yung Panginoon, parehanin niyo ako." Sabi ni Jesus, "Pumarito ka." Nung naglalakad na si Peter sa ibabaw ng tubig, di ba, na-amaze siya kasi talagang lumulutang siya sa tubig. Hindi naman lumulutang. Lumulutang yung paa niya. Di ba? Smooth na smooth. Subalit nung napatingin siya sa mga alon at hangin yon, nawalan siya ng focus. Pero anong sigaw niya? "Help!" Yun lang. Ang nais lang ng Panginoon, maging dependent tayo sa Kanya. And then inabot siya ni Jesus bigla. Hindi na pinahaba pa ang kanyang paghihirap. Kaya nga ito, it gives us wisdom as well. Wisdom, karunungan na galing sa Panginoon. That is how you apply your knowledge. Yung wisdom, mga kapatid. Kaya alam nyo, sa panahon ngayon, yung wisdom na galing sa Panginoon, minsan nire-reject natin eh. Huwag nawa nating i-reject. Kasi sabi nga na God, sabi ng Panginoon, "My ways are not your ways." Di ba? Hindi kayang arukin o hindi kayang pantayan ng tao ang Diyos sa kanyang mga paraan. Kaya nga, ang Diyos ay bumaba ang level sa tao para maunawaan ng tao kung paano kumilos ang Diyos. Kaya nga dito, it gives us wisdom. James chapter 1 verse 5, "If any of you," kung sino man sa inyo,
ang nangangailangan ng karunungan. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Kapag meron kang decision making, whether it's big or small, may pagkakagastusan ka na medyo mabigat, may business na opportunity, pero medyo mabigat ang bibitawan mo. 'Di ba? Magpapakasal ka na or papasok ka sa isang relationship, 'di ba? Make a big decision or small, ask God for wisdom. Lord, kailangan na po ba itong gawin? Lord, timing na po ba? Lord, siya po ba ang tamang tao? Lord, guide me and lead me. And yung wisdom, yung application ng wisdom, Lord, kailangan ko po sa buhay. Amen. Kaya nga, itong panlima, strengthening our faith. Amen. Ang Diyos po ay hindi maramot, mga kapatid. Kayang-kaya kanyang pagalingin, palakasin, papayapain ang buhay mo. Kayang-kaya kanyang hanguin dyan sa hirap, sa kadiliman, kaya kanyang alisin. Kaya kanyang pasaganain. Kaya niyang gawing masaya ang buhay mo. Papayagan mo lang na mag-flow ito sa buhay mo sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. Strengthening our faith. Kita nyo, pati yung pagpapatibay ng ating mananampalataya, kaya natin nahingin sa Panginoon at kaya niyang ibigay ng malaya, ng walang pagpipigil. Sabi sa Hebrews chapter 11, verses 1 to 2 sa Tagalog, Hebreo 11, 1 hanggang 2, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ulitin ko, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. God needs us or wants us to have our confidence in Jesus. Hindi sa sarili nating kakayahan. Hindi sa ating abilities at achievements, mga kapatid. Sa halip, yung pananampalataya natin sa Kanya, it will definitely grow ayon dun sa kagustuhan ng Panginoon. Hahayaan lang natin. Hindi natin kailangan paghirapan. Ang totoo, sasampalataya lang tayo. And also following Jesus' example. When we follow Jesus' example, ano ba yung kanyang example, mga kapatid? Jesus himself prayed regularly. Regularly. Hindi naman sinabing mahaba na nag-pray si Jesus. Maaaring nag-fasting si Jesus for 40 days and 40 nights. Pero hindi naman ibig sabihin nun nagagayahin mo na identical yung ginawa ni Jesus. Wala namang nire-require ang Diyos na ganun. Wala siyang sinasabing gawin mo to or command na gawin mo yan. Na gawin mo yung ginawa ni Jesus exactly. Walang ganun. But instead, He's teaching that prayer is essential for a strong relationship with God. Halimbawa sa isang mag-asawa na hindi nag-uusap, hindi po healthy yon. Kaya nga, if I may suggest sa mag-asawa, in my personal understanding, ang last resort sana sa mag-asawa ay mag-abroad yung asawa or Mr. o si Mrs. magpunta sa abroad o humiwalay. Kasi communication is very important, mga kapatid. When communication is being compromised, nagkakaroon po ng problema ang relationship. Just like what we mentioned kanina, yung may verbal and non-verbal. 'Di ba sa mag-asawa, napakahalaga ng verbal and non-verbal. Yung pagsasalita, 'di ba? Very vocal. Kung hindi naman vocal sa body language, sa expression at sa mga tono ng pananalita. Napakahalaga nun. At ang tao, binibigyan ng Diyos ng opportunity to have a better relationship with Him. So, magitan ng communication through prayer. Ephesians chapter 6 verse 18. Nasabi dyan, pray on every occasion. Magdasal tayo sa bawat pagkakataon. As the Spirit leads, keeping alert and never give up. Huwag tayong susuko. Huwag tayong manghihinawa.
Huwag tayong panghihinaan. Pray always for all God's people. Lahat ng tao, lahat ng pagkakataon. Ano ibig sabihin nun? You must have a surrendering attitude. Yun yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin ba kada galaw ko prayer? Yes, because yung prayer natin, it should be equivalent to living a prayerful life. Ibig sabihin, pag sinabing prayerful life, ilalagay mo lahat sa kamay ng Diyos. Na kahit hindi ka nagsasabi, kahit hindi ka lumuhod dyan, kahit hindi ka, kung pumikit ang mata at that you would join your hands together like this, or itataas mo ang kamay mo. Actually, hindi kasi sa panlabas tumitingin ng Panginoon eh. Sa laman ng puso. If the Lord identifies the status of your heart, that you are entrusting everything to Him, praise God. Kasi kung walang faith, hindi mo makukonvince ang Panginoon eh. Na tunay na ba talaga? Na ikaw ba talaga ay dumadalangin at nagtitiwala sa Kanya? Tanging ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Hindi mo pwede, no one can mock God. Hindi mo pwedeng biruin at lokohin ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso at ng tao. Ano sabi sa Colossians chapter 2 verse 4? Continue in prayer. Yan yun. Yan yun, ibig sabihin. Continue in prayer. Magpatuloy sa panalangin. Ibig sabihin, patuloy kang magtiwala sa Panginoon. Continue to have faith in Him. Kasi sigurado hindi ka lugi. Pag ikaw, when you continue in prayer. And watch with thanksgiving. Kaya nga, laging magpasalamat. Be watchful. Maging mapagmatsyag. Mapagbantay ka dahil yung blessings ni Lord, araw-araw, watchful ka dun sa blessings. Ma-identify mo yun that, Lord, thank you for another day. Lord, thank you for this food. Lord, thank you for my family. Thank you for the relationship. Thank you for the fellowship. Thank you for the church. Thank you, Lord, may ability akong gawin ito. Thank you, Lord, may sasakyan ako. Thank you, Lord, meron akong mga kamag-anak sa malayo na lagi akong binabati or mini-message. Hindi nila ako nalilimutan. Lord, thank you. Dahil meron kaming ayuda sa barangay, di ba? Or sa kay Mayor. Example lang yon. Be thankful. Lord, thank you for saving me. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord, nandito ako sa lugar na ito. Nakatira ako, may electric pan ako. Lord, thank you, may aircon. Being thankful every day sa lahat ng ginawa ng Panginoon. And most of the time, kung pag-aaralan mo, hindi naman tayo deserving sa mga blessing talaga. But God gave it, make it happen for you and me para ma-enjoy natin yung mga bagay na ito. Because God extremely loves us so much. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Pray without ceasing and give thanks in all circumstances. Ano man ang kahit nga mga pagsubok, hindi ka magpapasalamat sa pagsubok. Huwag mo sasabihin, Lord, salamat sa pagsubok na ito. Huwag mo sasabihin yan. Ayaw ng Diyos na magmukha kang kawawa. Kaya wag mong kawawain ang sarili mo. Instead, you thank the Lord dahil ang Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay mas sigit pa sa kahit anong pagsubok na madatnan mo o ma-experience mo araw-araw. That attitude, ang magandang i-practice, ang magandang gawin araw-araw, ang masarap i-enjoy, ang masarap talaga namang ipagpasalamat. Araw-araw. Lord, thank you dahil kahit may pagsubok, higit ninyo ako minamahal. Lord, salamat kahit makukulit ng mga bata, kahit ako'y pagod, pinapamalas nyo pa rin na kayo dakila. That attitude, mga kapatid. We are more than conquerors when we trust everything to the Lord. Amen and amen. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, if you were blessed by this message, alam ko, nangungusap ang Panginoon sa inyo at meron siyang mensahe to each of us. Bawat isa sa atin, merong ibinibigay ang Panginoon. Meron siyang nais na ma-realize natin every day. Kaya mga kapatid, if God is speaking to you right now,
I want you to close your eyes and bow your head. As you submit everything to the Lord, as you surrender everything to Him, as you make it happen for the Lord to flow into your life, na para i-bless ka niya, na para ikaw ay maka-experience ng kanyang love and care. I want you to talk to Him right now. Sundan mo ako sa maiksing panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, Amang nasa langit, ako po'y lumalapit na may kababaang loob. Alam niyo po ang nilalaman ng aking puso. Nais ko pong magtiwala sa inyo. Turuan niyo po ako kung paano magkakaroon ng pusong laging nagtitiwala sa inyo. Paalalahanan niyo po ako araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ako'y inyong minamahal na anak. Patatagin niyo po ako at papayapain niyo po ang aking kaloob. Tulungan niyo po ako na magamit ko ang karunungang ipinagkaloob ninyo. Nawa, lagi akong magtiwala sa inyo araw-araw. Lahat ng ito'y aking niling sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. If you are blessed by the message, mga kapatid, mangyari po na i-share nyo po ito sa inyong mga kamag-anak, mga kakilala. And before we forget, pag-pray po natin si Papa Tani, ang aking father-in-law. Bless po natin siya sa prayer. Lord God, Heavenly Father, salamat po sa buhay ni Papa Tani, Papa Nathaniel Hison. Lord, we are praying that you would bless him in his life, sa kanyang trabaho, sa kanyang buhay may asawa, buhay pagiging ama sa amin. Lord, sa kanyang pagkilos sa community, na kanyang kinabibilangan. Lord, we know, alam namin na minamahal niyo siya, and you would continue to bless him, and you will make him feel na minamahal niyo siyang anak at pinapahalagahan niyo ang kanyang buhay. Lord, inilingkod po na, para sa kanya, mamuhay siya na ino-honor kayo at dinadakila kayo in all times. All of this we ask, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Praise the Lord. At mga kapatid na nanonood, sumayin nyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang nagpapala sa atin araw-araw. At ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na siyang nagpapaalala sa atin, nagtuturo araw-araw na tayo ay kailanman hindi iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat po sa mga nanood. God bless you, and awitan natin minsan pa ang Panginoon. Tayo magtiwala sa Kanya. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong linis. Kahirapan ko'y iyong pagpili, tunay ang ika'y buhay, Panginoon. Samba! Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso iyong linis. Kahirapan ko'y iyong batiin, tunay ang ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri
sa Diyos, ating iparinig, puring malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagkilat siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabantalan. Ang papuri ay iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ko, Sa'yo kong titiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong linis. Kahirapan ko'y iyong mapili, tunay na ika'y buhay, Panginoon. ang lahat Ay magpuri sa Diyos, ating iparinig, puring malungkot. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagkilat siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabantalan. Ng papurihan, iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Ating iparinig, puring malungkot. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagkilat siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabantalan. Ng papurihan, iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. sa ngalan Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Amen. Lord of God, God bless us all. Count your blessings and see us next Sunday.